Sulat lang ng sulat ang lapis hanggang sa mabuo ang tadhana. Sabi ng lapis sa pambura ay humihingi siya ng paumanhin sa lahat. Paumanhin dahil sa tuwing nagkakamali siya ay nababawasan ang pambura. Sabi ng pambura ay huwag mag-alala dahil iyon ang kanyang tungkulin. Tungkulin niyang itama ang mga mali upang maging malinis ang papel. Alam ng pambura na darating ang araw na siya ay tuluyang mauubos. Ngunit masaya siya dahil nakakatulong siyang ayusin ang mga mali. Ang lapis naman ay patuloy na sumusulat at naglilikha ng magandang kwento. Pinagbubuti ng lapis ang bawat letra upang hindi na mahirapan ang pambura. Naging magkatuwang sila sa pagbuo ng isang mahalagang obra maestra. Kahit na nababawasan ang kanilang katawan ay patuloy silang nagsisilbi. Nakita nila ang ganda ng sining na bunga ng kanilang pagtutulungan. Napagtanto ng lapis na ang bawat bura ay isang bagong pagkakataon. Hindi dapat matakot sa pagkakamali dahil may pamburang nakahanda. Nagpapasalamat ang lapis sa sakripisyo ng pambura sa bawat pahina. Ang kanilang ugnayan ay naging matatag sa kabila ng kanilang pag-ikli. Sa huli ay naiwan ang isang malinis at perpektong kasulatan sa mesa. Ang bawat guhit at bura ay bahagi ng kanilang makulay na kasaysayan. Ang pagpapatawad ay parang pambura na naglilinis ng ating puso. Ang pagpapakasakit para sa kapwa ay isang dakilang gawa ng pag-ibig.